Kaya na na-inspired ng Holy Spirit na makinig sa talk ng Holy Trinity. Binabati ko ang mga sumusunod. Parishioners ng Santo Niño Parish Mabini, kung saan ako asahin ngayon. Mga adorers of the Holy Trinity sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at ibang bansa. Ang mga Facebook friends and relatives here in the Philippines and abroad. Bago po ako mag-umpisa, liliwanagin ko lang po na ito po ay catechism ng Santo Niño Parish Mabini. Every Saturday po ito at 4 p.m. Ako po si Sister Trina Abella Barnillo ng MSHP, Missionary Servants of the Holy Trinity. Nang mamatay si Mother Teresa Santillan, ay ako ang bumalik sa kanya for 15.5 years. Pero buhay pa siya, ay kunaan talagang pinapadala niya sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas upang magbigay ng talk about the Holy Trinity. And at her death, because of her prayers and the grace of God, I was able to introduce the Trinity abroad in some parts of US, Canada, and Germany. Tulad ko na nasabi ko kanina sa aking video education, ito ay pagsunod sa inspiration of the Holy Spirit and my parish priest, Father Hendrix Davao, who is always encouraging us to do something for evangelization, for the glory of God, through evangelization or catechism during this pandemic situation. At dahil sa June 7 na po ang Fiesta ng Holy Trinity, kaya siguro ito ang pinakamagandang topic na pwede natin discutin. Bago lahat, gusto kong basahin ang Catechism of the Catholic Church about the dogma of the Trinity. Number 234, paragraph 2. The mystery of the Most Holy Trinity is the central mystery of Christian faith and life. It is the mystery of God in Himself. It is therefore the source of all the other mysteries of faith, the light that enlightens them. It is the most fundamental and essential teaching in the hierarchy of the truths of faith. The whole history of salvation is identical with the history of the way and the means by which the one true God, Father, Son, and Holy Spirit, reveals Himself to men and reconciles and unites with Himself those who turn away from sin. Ganun din naman, gusto kong basahin ang isang passage sa Bible about the Holy Trinity. At ito ay nang biniyagan si Juan ni Jesus. Si Jesus. Juan pala. Dumating noon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog Jordan para magpabinyag. Pero tumanggi si Juan at sinabi, "Ako ang dapat na magpabinyag sa iyo. Bakit ikaw ang lumapit sa akin?" Ngunit sumagot sa kanya si Jesus, "Hayaan mo. Ganito natin tutuparin ang tanang makatwiran." Kaya sumang-ayon si Juan. Matapos mabinyagan, umahon si Jesus mula sa tubig. At agad na nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang kalapati papunta sa kanya. At may boses mula sa langit na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang minamahal. Siya ang aking hinirang."
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Panginoong Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, maraming pong salamat sa pagkakataong ibigay ninyo sa amin upang pagmilay-milay sa inyong mga salita at sa inyong kabutihan at pag-ibig sa amin. Panginoon, bless me na ako ang speaker at sila na nakikinig sa Facebook that I will be able to impart things that are needed for them to know, so that, Lord, they will know you more. And knowing you, they will love you, and eventually, they are going to serve you. For that is the purpose why you have created us, the most holy Trinity, to know you, to serve you, to love you, and to serve you. Amen. Mayroon bang Diyos? Sa panahon ito ng COVID-19, di tayong naniniwala may isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakakaalam at nagtatakda ng mga pangyayari at siya lamang ang mapagbibigay ng solusyon sa pandemic situation na ito. May mga tao kasing hindi pa rin naniniwala na may Diyos, tulad ng mga atheist na yan. Pero sa COVID-19 na ito, siguro naman sila yung naniniwala na. Sino ba ang Diyos? Una, ang Diyos ay ang kataas-taasan, the supreme being. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya lang ang nag-iisang Diyos. Siya ay walang simula at walang katapusan, the Alpha and the Omega. At siya ay Diyos magpasawalang hanggan. Pangalawa, ang Diyos ay dalisay na spirito o pure spirit. Hindi natin nakikita ang Diyos. Wala siyang katawan, hugis, o kulay. Itinuturo sa atin ng simbahan na siya ay nasa langit, nasa lupa, at nasa kanyang mga nilikha. At nakikita naman natin ang lahat ng creations of God. At alam natin na may isang makapangyarihang Diyos na gumawa ng lahat ng ito. Sapagkat kung hindi, ay paano na lang ang mga heavenly bodies? Kung wala ang Diyos na umaayos ng lahat, ay baka magkabangga-banggaan ang ating mga heavenly bodies, ang moon, ang stars, ang sun, at iba pa. Tayong lahat ay nakikita ng Diyos, kahit hindi natin siya nakikita. At alam niya ang lahat ng ating iniisip at ginagawa, pagkat walang nalilibing sa Panginoon Diyos. Pangatlo, ang Diyos lamang ang ganap, or perfect in English. Siya ay walang kapintasan, at siya ang tunay na kahulugan, kabuuan, at kapunuan ng lahat ng bagay na umiiral. The true meaning, the wholeness, and the completeness of everything. Mapasa atin man ang lahat ng karangyaan at kayamanan sa mundo. Kung wala naman sa ating puso ang Panginoong Diyos, ang lahat ng ito'y walang kabuluhan. Pang-apat, ang Diyos ay pag-ibig. God is love. Dahil sa kanya nag-uumapaw na pag-ibig, kaya nalalang niya ang tao, upang may mapagkukulan siya ng kanyang umaapaw na pag-ibig. Let us now go to the revelation of the Holy Trinity. Before He revealed Himself to us, He was a God of absolute distance, unknown to all. Walang hanggang distansya. But because He is a God of relationship, He opened the midst of men, but not only to be in the midst, but to indwell in the hearts of those who obey and love Him, thus becoming the God of absolute closeness. Ayan. Ako, ginagamit ko yung absolute.
Trinity ay ang Diyos na pinili niyang ipakilala ang kanyang sarili sa mga taong nilikha niya. Ang bugtong niyang anak ay isinilang bilang tao para ipakilala ang Diyos Ama at manirahan sa gitna ng mga tao. Pero hindi nagkasya ang Diyos na manirahan lang sa gitna ng mga tao, kundi hinangad pa niya na siya ay manirahan. Trinity na ito ang pinakamalapit sa atin. Todo-todong malapit sa ating lahat. Higit pa malapit sa inyong mga asawa, sa inyong mga anak, at sa inyong ama't ina. Bakit? Dahil ang mga taong yan, lahat sila ay nasa labas ng ating katawan. Pero ang Holy Trinity, ang Diyos, ay nasa ating puso, nasa kaloob-looban ng ating kaluluwa at katauhan. Yan ang Holy Trinity. Sa Tagalog ay Santisima Trinidad. Pero Espanyol na salita, that is Spanish, kaya gumawa sila ng term in Tagalog at ito'y ang isang tatlo hanggang sa maging sang tatlo. Sang tatlo sa Tagalog, ang Holy Trinity. Okay, ito ay ang Diyos Ama, unang persona, Diyos Anak, pangalawang persona, at Diyos Espiritu Santo, pangatlong persona. Sa susunod, sa isang Sabado ay papakilala ko sa inyo ang Diyos Ama, sino siya, mga katangian, ang kanyang mga ginawa, at ang kanyang relasyon sa kanyang mga nilikha. Tulad halimbawa, paano niya ba pinatawad si Solomon na binawalan niyang mag-asawa ng isang foreigner o banyaga, pero nag-asawa ng 700 princess at naging asawa niya, bukod pa sa 300 na asawa niyang alipin. Kung paanong inutusan ng Diyos ang propeta Osias o Hosea, napakasalan ng isang prostitute, isang asawa ng bayan, patotot, sabi nila. At bakit pinagawa yun ng Diyos sa kanya? Sino ang propeta na inakyat sa langit ng Diyos ng buhay? At iba't iba pang mga pangyayari tungkol sa Diyos Ama at sa kanyang mga nilikha na maaaring hindi nyo pa nabasa o hindi nyo pa alam. Sa susunod na Sabado, marahil ay ang Diyos Anak, sa iba pang Sabado ay ang Diyos Espiritu Santo. Ngayon ay pupunta tayo sa Athanasian Creed or galing ito kay Saint Athanasius. Sabi niya, we worship one God in Trinity and the Trinity in unity. Sambahin ang iisang Diyos na may tatlong persona at ang tatlong persona bilang iisa. Yan. They are the undivided unity. Hindi pwedeng magkakahiwalay. Kung nasaan ang isa, nandun ang dalawa. Kung nasaan ang dalawa, nandun ang isa. So they are the undivided unity. Pangalawa, sabi niya, we distinguish among the persons, but we do not divide the substance. Kinikilala natin ang pagiging iba nila sa isa't isa, distinct from one another. Ang Diyos Ama ay Ama, ang Diyos Anak ay Anak, at ang Diyos Espiritu Santo ay Espiritu Santo. Tandaan po natin ito. Ang Diyos Ama ay hindi pwedeng maging Diyos Anak o Diyos Espiritu Santo. Ang Diyos Anak o si Jesus ay hindi pwedeng maging Diyos Ama o Diyos Espiritu Santo. At ganoon din naman, ang Diyos Espiritu Santo ay hindi pwedeng maging Diyos Ama o Diyos Anak. Ayan. But these three persons are one, they are one God, one divinity. Iisang Diyos at iisa ang pagka-Diyos. Ayan. Sila ay omnipresence,
co-eternal majesty. Lahat sila ay walang umpisa at walang katapusan. So, sila yung eternal God, magpasawalang hanggang Diyos. Walang nauna sa kanila, walang nahuli. Lahat sila ay walang pinag-umpisahan at walang katapusan. Sa omnipotence or equal power, mayroon silang equal power. Pantay-pantay ang kanilang kapangyarihan. Number 4, omniscience or knowledge. Dito sila naman ay pantay-pantay. Pantay ang kaalaman o ang karunungan. Hindi ibig sabihin na sapagkat ang Diyos Ama ay siyang head, ay mas maalam siya kaysa sa Diyos Anak. Ganon din naman ang Diyos Anak, hindi porque siya ay Diyos Anak, ay mas maalam siya kaysa Diyos Espiritu Santo. Sapagkat silang tatlo ay pantay-pantay ang kaalaman o karunungan. Silang tatlo ulit ay may equal glory. Pantay-pantay ang kaluwalhatian. Hindi natin binibigyan ng mas malaking papuri ang Diyos Ama o ang Diyos Anak na isa'y anak. Kundi lahat sila ay ating ginoglorify, niluluhati ng pantay-pantay. Bagamat iisa ang Diyos, iisa ang kanilang pagka-Diyos, according to Christian truth, we must profess that each of the persons individually is God. Yan po. Individually, they are called God. Kaya nga sabi natin ay Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. But it's not three gods, but one God. Three persons in one God. Okay. In this Trinity, there's nothing greater, nothing less than anyone else, but the entire three persons are co-eternal and co-equal with one another. Yan po. Pantay-pantay sila sa lahat ng bagay. Ano pa man ito, ano pa man katangian, silang lahat ay pantay-pantay. Ngayon, may mga contradicting passages tayo, no? Tulad ng about knowledge. Sa Mark 13:32, ang sabi ni Jesus ay ganito, of that hour, no one knows except the Father. Paano yan? Kung ang Diyos lamang na Ama ang nakakaalam, paano nagpantay-pantay ang kanilang kaalaman at karunungan? Okay? About power. Sa John 14:28, sinabi ni Jesus, the Father is greater than I. Okay? Di ba sinabi natin kanina, there is nothing greater, nothing less than anyone else. But the entire three persons are co-eternal and co-equal with one another. So, yan ay contradicting passage na naman. And about oneness, sa John 10:30, I and the Father are one. Ano ibig sabihin ko yan? Nung ako'y magbigay ng joke or journey to a life in the Trinity sa isang eskwelahan, mga teachers, ang ibig sabihin ba nito ay ang Diyos Ama ay siya rin Diyos Anak na pinako sa krus? Ano sagot nila? Yes! So, ibig sabihin, hindi nila naintindihan kung ano itong oneness ng John 10:30 na I and the Father are one. Dahil may dalawang persona at hindi lang isa. Sinasabi lang na I and the Father are one. Pero ibang Jesus, ibang persona ang Ama. Ayan po. Ang pangako ko sa inyo ay 20 minutes lang ako magsasalita para hindi mahigit. Next Saturday naman po ay mag-discuss ulit ako ng continuation ng talk ng Trinity.
alas 4 ng hapon po ulit. Magkita-kita tayo ulit. Pero tulad din ng aking pangako na ngayon ay magkakaroon tayo ng healing, ay ihanda po natin ang ating sarili. Lagay natin ang ating sarili sa presensya ng Diyos. Diyos na makapangyarihan, Diyos na mapagmahal, at Diyos na nasa lahat ng dako. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary. Lord, let your sweet power touch them and make them whole. Heavenly Father, Son, and Holy Spirit, we are here gathered together. Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at mapagmahal, Jesus na aming kapatid at tagapagligtas, Espiritu Santo magpapabanal sa amin, narito po kami iyong mga anak na nagtitiwala at umaasa sa iyong kapangyarihan, na kami ay napapakinggan mo at kami ay pagdadalhin mo. Bago ang lahat, kami humingi ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan na gawa sa iyo, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming kapwa, at sa ibang tao na nasaktan namin, Panginoon. Humihingi po kami ng tawad, Panginoon. At ganoon din naman, Lord, pinapatawad namin ang mga nagkasala sa amin, Panginoon. Alisin mo po ang lahat ng mga sugat na binigyan nila sa amin at nang kami ay tuluyang mapagaling ng Panginoon. Lord, umaasa kami sa iyong pagmamahal, sa iyong kapangyarihan, at sa iyong pagpapagaling. Salamat po, Panginoon, sa iyong kapatawaran sa amin. At Lord, nilalagay namin ang aming mga sarili sa iyong mga kamay, Panginoon. Hipuin mo kami sa mga sandaling ito, Panginoon. Lahat ng mga kapatid kong may sakit, Panginoon, anuman ang kanilang karamdaman, mula ulo hanggang paa, Panginoon. Mga sakit sa ulo, bukol, cancer, ang sakit na asthma, tuberculosis, diabetes, high blood pressure, mga sakit na arthritis, or rheumatitis, osteoporosis, osteoarthritis, iba-ibang mga sakit, Panginoon, na nararamdaman namin sa aming katawan, Panginoon. Mga sakit na malala na at wala ng kagalingan. Lord, nilalagay namin lahat sa iyong mga kamay, lalong-lalo na po ang aming mga kapatid na ngayon ay nagsasuffer because of COVID-19. Panginoon, tulungan mo po ang lahat ng mga health workers, ang mga doctors at nurses, na sila ay pagalingin sa pamamagitan mo, Panginoon, pagkat ikaw lamang, Panginoon, ang magbibigay ng kagalingan sa amin lahat. Lord God, umaasa po kami sapagkat sinabi mo, anuman ang hilingin namin sa anak mo sa Jesus, Ama, ito'y pagkakaloob sa atin. Kaya naman, Panginoon, in the mighty name of Jesus, through the power of the Holy Spirit, through the powerful intercession of our Blessed Mother Mary, and all angels and saints praying with us, especially Saint Rock,
and Saint Raphael, the Archangel, and our Blessed Mother. In Jesus' name, I command healing for all my brothers and sisters who are listening with me right now. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. 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 Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit. Now and forever. Amen. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig at pakikiisa sa aking talk on the Trinity. At umaasa po ako na sa Sabado uli ay muli tayong mag-meet para pagnilayan ang salita ng Diyos. Lalo na po ang dogma of the Holy Trinity. Salamat po at magandang araw sa inyo.